Magpapatupad na ng gun ban ang COMELEC sa susunod na linggo kaugnayan ng nalalapit na eleksyon sa bansa. Bukod dyan ay patuloy ding inaayos ng ahensya ang mga balota, partikular na ang pagkakasunod-sunod ng mga party list group. Matapos magkaberya sa pagra-raffle ng slots noong Biyernes. May report si Tina Panganiban Perez. Sunod-sunod ang mga insidente ng pamamaril nitong mga nakaraang araw. Pero umaasa ang COMELEC na sa susunod na linggo, mababawasan na ang mga ganitong insidente ng karahasan. Mula January 13 hanggang June 12 na election period, ipatutupad ang gun ban. Ibig sabihin, bawal magdala ng baril sa labas ng bahay o lugar ng negosyo, lalo na ang mga ordinaryong sibilyan. Hindi pwedeng ilabas sa bahay yon, otherwise he can be charged with an election offense under the Omnibus Election Code, and that carries a criminal penalty. Iilan lang ang mga pwede magdala ng baril, kasama ang mga pulis, sundalo at iba pang alagad ng batas na duly deputized ng COMELEC, naka-official duty at uniformado. Kahit daw mga politiko, di basta-basta bibigyan ng exemption. Private armies, yan ang number one eh. Actually, yung gun ban nga, ang rule namin dyan, we will not grant any personal exemption. Kahit naka-congressman ka, we will not give you, we will not allow you to carry your own gun. Pero papayagan ka namin bigyan ng security detail lang. Aminado ang COMELEC na mahirap magpatupad ng total gun ban na siyang panawagan ng ilan dahil sa magkakasunod na mga insidente ng pamamaril kamakailan lang. Pero nanawagan ito sa lahat na sundin ang gun ban. So sana po irespeto po ng ating mga kababayan kung ano pong nakapaloob dyan. Irespeto yung total gun ban because this will lessen violence in connection with the elections. Although with the recent cases of shooting, may clamor for completely total gun ban, baka medyo may kahirapan po yan, no? Maliban sa pagpapatupad sa gun ban, subsub din ang COMELEC sa pag-aayos ng balota. Pagkatapos magkaaberya sa raffle ng slots para sa mga party list group nitong Biyernes, nagdesisyon ngayon ng COMELEC na huwag ulitin ang raffle at huwag na lang isama sa balota ang 13 party list group na isinama sa raffle kahit di dapat. Ang 13 party list group ay mga bagong aplikante para sa eleksyon 2013 na di inaprubahan ng COMELEC. Nakakuha sila ng status quo ante order sa Korte Suprema. Pero para maisama sila sa raffle, kailangan makakuha muna sila ng mandatory injunction na wala sila. Kaya ang mangyayari ngayon, bungi ang numbering sa balota sa bahagi ng listahan ng mga party list. Halimbawa, kung ang may problema ay ang party list sa number 3 slot, ang makikita ng botante sa balota ay number 1, 2 at 4. Yung mga natanggal na 13, Tina, bakante yung kanilang slots, aakyat yung next number vacated by them. So 1, 2, 4, the same party list organization na inalis namin, baka may makuhang mandatory sila. Possible also na if they obtain this mandatory injunction, they will retain the number free slot. Possible din yan. Or kung walang makuha sila, sa iba maibigay na may nakuhang mandatory injunction. Ang nakakuha ng number 1 slot, ang OneCare, may problema rin. Dinisqualify kasi ito ng COMELEC. Pero dahil existing group ito o dati nang naaprubahan at nakakuha ng status quo ante order sa Korte Suprema, kasama ito sa balota. Yung OneCare, Tina, na nasa number 1, may petition sa Supreme Court kasi disqualified ng COMELEC. So kung mag-grant yung petition na, they will retain number 1. But if not, ibig sabihin, other party list organizations might occupy the number 1 slot. Sakaling may iba pang grupong dapat isama sa balota, magsasagawa ang COMELEC ng special raffle para sa kanila. Pero nasa dulo na sila ng balota. Tina Panganiban Perez, GMA News.